Mga kapatid, ngayong Hunyo 1, 2025, ako'y nagpapasalamat sapagkat patuloy ang Panginoon sa pakikipag-usap sa kanyang bayan o sa huling kapanahunan ng Iglesia. Sapagkat noong araw po ng Huwebes ng gabi ay nakipag-usap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Ayon sa aking panaginip, nakita ko ang mga halaman, tuyong-tuyo sila, kulang sa tubig. Ang ginawa ko, ito ay aking dinilig at ang ibang mga halaman ay ipinani ko sa taas, sa kwarto, at doon ko inalagaan ang mga halaman na aking dinala sa kwarto, sa taas. Kaya ng pagkaumaga ay nagtanong po ako sa aking asawa kung ano ang kahulugan ng aking panaginip. Hindi namin mabigyan ng kahulugan sa unang pagkakataon sapagkat sa unang pagkakataon ay wala po kaming idea tungkol sa halaman na nangangailangan ng tubig. Subalit, ng kinabukasan ay tumawag ang isang pamangkin dyan sa Tarlac. At nakausap ko ang aking kapatid, ang aming bunsong kapatid dyan sa Cabanatuan, Isabela. Kami ay nagkausap sa pamamagitan ng video call at naramdaman ko ang kasabikan. Kaya natitiyak ko ito ang kahulugan ng halaman na nangangailangan ng tubig. Ibig sabihin, panahon na po para ating maunawaan ang kalooban, ang ibig mangyari ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Lalo na ngayon, nalalapit ang ikalawang pagparito at may mga napipintong mga mabibigat na karamdaman. Meron na dyan sa bandang Cavite, sa bandang Bisaya, kung hindi po ako magkamali. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ay inaanyayahan ko kayo na tayo po ay mananalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ama na makapangyarihang ka po sa lahat, salamat po ng marami sa inyo. Patuloy kayong nakikipag-usap sa inyong mga anak kahit sa pamamagitan ng panaginip sapagkat ipinararating po ninyo ang inyong mga ibig ipaunawa sa amin upang kami po ay lalong maging gagawa sa aming mga tungkulin sapagkat natitiyak po namin na kami po ay nasa iyong banal na bayan sapagkat ang iyong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap po sa amin ay walang patid, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at hinihiling po namin ipagkaloob po ang ibayong karunungan lalo na po sa aming kapanahunan. Marami po ang mga taong nalilihis ng landas sa paglilingkod, Panginoon. Gamitin mo po kaming kasangkapan at ipaisip mo po sa amin ang mga kaparaanan
upang maipaunawa ang iyong banal na kalooban. Umaasa po kami, Panginoon, ang aming dalangin ay iyong pinakikinggan. Patuloy po namin idinadalangin sa iyo ang kapatid na Ruben Magno, Panginoon, na nasa Bugalyon, ang kapatid na Lodigario Canlas na nasa New Zealand, Panginoon, at ang aking kapatid na nasa Magdalena, Cabanatuan, Isabela, Panginoon, maging ang kanyang asawa, ang aking bayaw, ang kanyang pamilya, Panginoon. Ipagkal mo po ang kagalingan sa mga may karamdaman, Panginoon. At tumitiwala po kami at umaasa po kami. Hindi mo po kami pababayaan. Sasagutin mo po ang aming mga daing sa iyo at ikaw po ang magbibigay ng kagalingan kay Brother Lodigario, kay Brother Ruben, Panginoon. Ibigay mo pa ang mahabang buhay sa piling ng iyong banal na gawain, Panginoon. Maging sa aking kapatid, Panginoon, na nasa Isabela, maging sa kanyang asawa, 10 ng kanyang mga anak, Panginoon. Iba yung pagpapala ang ipagkalmo po sa amin. Manatili po ang aming kaugnayan sa iyong bugtong na anak upang manatili po ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming daing sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng mga sariwang mensahe. Kaya ang ating paksa na pag-aaralan mula sa salita ng Panginoon ay ang panawagan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga nais mapabilang sa bayan ng Panginoong Diyos o sa huling kapanahunan ng Iglesia. Ako ay natawagan ng pansin sapagkat kaninang umaga ay aking napanood ang isang ipinahayag ng isang vlogger dyan sa YouTube na ang mga ilang nagkaroon ng pagkakataon sa Senado ay tila baga ang nais nila ay ang kanilang gustong mangyari o ang kanilang ibig sa kanilang sarili na ang kanilang pagkaunawa ay yun ay makatwiran at totoong ito ay isang makatotohanan. Subalit, kung ating pong pag-aaralan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na napatala sa kanyang banal na aklat, ay natutupad po sa ating kapanahunan ang kanyang mga ipinasulat sa pamamagitan ng mga apostol, maging sa mga propeta na unang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ating tatanggaping mensahe ay isang sariwang mensahe sapagkat ito ay ngayon pa lang ipinaunawa, inihayag ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating laging nakikita sa panahon ng ating pagsamba, tayo po ay hindi nakabase sa outline, wala po tayong outline. Ang mahalaga ay kung ano ang ilalagay ng Panginoong Diyos sa ating bibig na kanyang mga salita. Yun po ang ating sasabihin. Kaya ano po ang ipinagpaunan? Ano ang paunang salita? Ano ang sinabi ni Juan
na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Apokalipsis 1:10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakaka. Sa makatwid, ayon po kay Juan, na lingkod ng ating Panginoon na sumulat ng Apokalipsis, ay ng araw ng Panginoon, narinig niya ang isang tinig na tulad sa isang pakaka. Kaya ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iba't ibang kaparaanan, maging sa panahon natin ngayon. Tulad po ng aking ibinahagi sa inyo kanina bago po tayo manalangin. Ano ang sinabi pa ni Juan sa kanyang pagtatapat sa atin? Pakinggan po natin sa 11 na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Esmirna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Ano po ang ipinagtapat ni Juan sa atin, sa mga lingkod ng ating Panginoon? Ang sabi niya, ang sabi ng tinig, ang iyong nakita sa aking kamay, sabi po ng Panginoon sa kanya, ay isulat mo sa isang aklat. Ibig sabihin, isulat sa banal na kasulatan ang 7 kapanahunan ng iglesia. Kaya sabi ko, ang iglesia kailanman hindi mawawala. Ang iglesia ay tuloy-tuloy ang kapanahunan hanggang sa darating o dumating na nga ang panahon ng huling kapanahunan ng iglesia. Ito ang Laodicea sa 12. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. Sa makatwid, itinulad po, ipinakita sa pangitain yung kandelero. Kandelero, 7 kandelerong ginto. Tuloy po natin. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis o ang dibdib na isang pamigkis na ginto at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay maputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay nasa gitna ng mga kandelero. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na taba na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang si aking makita, ito po ang nangyari kay Juan. Nang makita ni Juan ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang nangyari? Tuloy sa 17. At nang si aking makita,
ay nasumasod akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay, ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Kaya ipinaunawa po ng ating Panginoon, isulat mo ang mga bagay na ito, ang sabi ng Panginoon, na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ano ang mangyayari sa darating? Hanggang sa panahon natin. Pagdating sa 20, ang sabi niya, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 kandelero, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, mga sugo sa mga iglesia. At ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Ang 7 kandelero sumasagisag sa 7 iglesia. Bakit sumasagisag sa 7 iglesia ang 7 kandelero? Sapagkat ang kapanahunan ng iglesia ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Wala pong patid ang iglesia. Bakit? Sapagkat dumating ang kaligtasan sa kahintilan. Kaya sabi nga ng ating Panginoon sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Tandaan po natin, ang salita po ng Panginoon, hindi magsisipanaig. Sa makatwid, walang pagkakataon na mawala ang iglesia. Kahit sa ilang taon lang, hindi mawawala ang iglesia. Bakit po hindi mawawala ang iglesia? Sapagkat ang kapanahunan nito ay nagpapatuloy. Anong katunayan? Sumasagisag sa 7 kandelero na nasa kanang kamay ng ating Panginoon. Kaya sa bawat kapanahunan ng iglesia ay mayroong itinalagang mensahero o anghel sa bawat kapanahunan ng iglesia. Kaya mapalad po ang mga taong pinagkalooban ng pagkaunawa. Mapalad ang mga taong napabilang sa tunay na iglesia na naunawaan ang pangitain na ipinakita kay Juan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pahayag dito sa Isaiah 8:20, ganito ang nakasulat, mga kapatid. Isaiah 8:20, ito po ang nakasulat. 8:20 ng Isaiah. Sa kautusan at sa patotoo
kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Sa kautusan, sa mga aral na inihahayag, itinuturo, at sa patotoo sa mga pangyayari, sa mga nagaganap, pagka hindi sila magsalitaan niya ng ayon sa salitang ito, ng ayon sa mga salitang ipinasulat ng Panginoon sa mga banal na kasulatan, ang paunang salita ng Panginoon, ang pasya ng Panginoon, walang umaga, katumbas ng walang katotohanan sa kanila. Kaya panahon na po na tayo ay mapanaliksik, idilat natin ang ating mga mata. Huwag tayong kumikit. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na pakinabang sa pansanlibutan. Naalala ko yung sinabi dahil dinala po namin ang isang komandidato sa pagkakonsihal. Merong nagsabi sa kanya na idilat mo anya ang iyong mga mata. Tama po yun. Bakit? Sapagkat kung nakapikit ka, hindi mo makikita ang dapat mong makita. Kailangan nakadilat ka, nakamulat ka, mag-observe ka ang pahayag ng Panginoon sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, maging ayon sa pangyayari, walang umaga sa kanila. Kaya natawagan po ako ng pansin. Naging asap po ito. Asap po ito. Itong mensahe ng Panginoon. Sapagkat ang ating bansa ay nakaabang, pinag-iingat ang mga mamamayang Pilipino dahil merong napipintong mabigat na karamdaman. Ang sabi nga ng isang vlogger, magla-lockdown ba uli? Gagamit ba ng sa ibang lugar? Kung hindi ako magkamali dyan sa Bisaya, inoobliga na yung pagsusuot ng face mask. Kaya ipanalangin po natin sa Panginoon dito sa Luzon, huwag kakalat ang virus na yan. Yung para bang bultig-bultig na Makati, nakakatakot kung tignan mo, ipinakita ng vlogger sa YouTube. Kaya ito yung panahon na idilat natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating pangunawa, unawain natin ang mga salita ng Panginoon, bumalikwas tayo, magpakatotoo tayo, mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, sa amang dako dito sa daigdig, hindi po nakukuha sa dami ang pagiging totoong iglesia. Ang katunayan, ang sabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na pintuan, kakaunti ang makasusumpong niyaon. Sinong makakasumpong? Yung idinidilat ang kanilang mga mata, yung nakahandang mag-observe, yung hindi napatatapalan ng mga bagay na pakinabang pansanlibutan. Bakit? Ano ba ang sitwasyon ng huling kapanahunan ng iglesia? O ng panahon ng Laodicea? Pakinggan po natin ang pahayag dito sa Apokalipsis 3. Ganito ang pagtatapat sa atin.
At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ito po ang huling kapanahunan ng iglesia. Ang tawag dito sa banal na aklat, Laodicea. Merong anghel sa iglesia sa Laodicea. Ibig sabihin, merong mensahero ang Panginoon. Merong inutusan ang Panginoon sa panahon natin. Ituloy ang pagbasa. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng maputing damit upang iyong maisuot, at upang wag mahayag ang iyong kahiyan, kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang sabi po ng ating Panginoon, ang kanyang salita patungkol sa ating kapanahunan, marami po ang nag-aakala, marami ang tingin sa sarili ay talagang bihasa, talagang kumbaga sa eksperto. Ang sabi po ng Panginoon, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. Alam po natin katatapos lang ng eleksyon dito sa Pilipinas. Marami ang mga nagkaroon ng pagkakataon diyan sa Senado. Kaya ang pahayag ng Panginoon, may mga nagsasabi, maging hindi lang sa Senado, maging sa mga iba't ibang uri, iba't ibang klase ng mga tao. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon na ito ay patungkol sa ating kapanahunan. Ito po, uulitin ko ang pagbasa. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ito ang panawagan ng Panginoon, advice ng Panginoon. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin
ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ito po ang pagtatapat ng Panginoon, na ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Kaya ang saway ng Panginoon ay isang pag-ibig sa atin. At pinarurusahan, ikaw ay magsikap. Ito po ang dapat natin gawin, magsikap, magsisi. Narito ako'y nakatayo. Nakatayo ang Panginoon sa pintuan ng ating mga puso at tumutuktok, kumakatok, kung ang sino man ay duminig ng aking tinig sa pamamagitan ng mensaheng ito at magbukas ng pinto ng kanyang puso. Ito sabi ng Panginoon, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at si kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo. Ito po ang mga taong bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang nakinig, ang nagtagumpay, ang bumili ng gintong dinalisay. Ibig sabihin, ang mga taong may kababaan ng loob at napasaway at tinanggap ang mensahe ng Panginoon. Bakit ito ay sa panahon natin natutupad? Ano ang katunayan? Na ang panahon ng Laodicea, ito yung panahon natin ngayon. Pakinggan po natin ang pahayag dito sa Timoteo, Ikalawang Timoteo 3, magpasimula po tayo sa 1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito po yung panahon natin ngayon. Panahong mapanganib. Bakit po natin natitiyak na itong panahon natin ngayon ay panahong mapanganib? Sapagkat noong 1901, 1910, 1916, 1918, ang mga tao noon ay marirespeto. Ang mga tao noon, yung mga magkakapitbahay ay nagbibigayan. Uso yung mga nagdadamayan. Magagalang ang mga kabataan noon. Ang pag-uugali ng mga tao noon ay hindi katulad ngayon. Pero sa panahon natin ngayon, ang pag-uugali ng mga tao ngayon mataas ang tingin sa sarili. Mga kabataan, lapastangan. Kaya ang pahayag sa ikalawang Timoteo 3:1, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit? Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili. Sariling pakinabang. Sariling kapurihan. Kahit mali, ipinagtatanggol ang mali. Bakit? Maibigin sa salapi. Mayabang. Mga mapagmalaki. Mapagtungayaw, masuway sa mga magulang,
mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabahis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. May anyo ng kabanalan, anyo lang pala, kunwari lang pala, decoration lang pala sa sarili ang kabanalan. Kaya ang payo ng Panginoon, bumili ka ng gintong dinalisay. Paano ang pagbili ng gintong dinalisay? Lumayo ka rin sa mga taong paimbabaw, sa mga taong may yabang, sa mga taong mapagmalaki. Makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Kaya ang pangako ng Panginoon, pagka ginawa mo yan, nagtagumpay ka na pagtagumpayan mo. Magtatamu ka ng kaligtasan, ibig sabihin, hahapon kang kasalo ko. Kaya mga magulang, ang bayang ng ating Panginoon o ang iglesia ng Panginoon, panahon na para ibandila ang huling kapanahonan ng iglesia. Sapagkat ang panahon natin sa panahong mapanganib, dito mahahayag ang huling kapanahonan ng iglesia. Bakit dito mahahayag sa panahong mapanganib ang huling kapanahonan ng iglesia? Sapagkat matutupad ang salita na ipinasulat ng Panginoon sa kanyang mga banal na aklat. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Kaya umaasa po ang Panginoon sa aking mga kapatid, sa aking kapatid yan, sa aking bayaw na nasa Magdalena, Cabanatuan, Isabela, sa aking mga pamangkin diyan, nawa magkaroon ng puwang ang salita ng Panginoon. Nawa pagkarinig ninyo, umaasang Panginoon, kasama namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. Sa kapatid na Lodigario, kahit nasa ibang bansa, dalangin ko sa Panginoon ang kagalingan patuloy na ipagkaloob ng Panginoon. Dalangin ko rin, Brother Ruben, dyan sa Bugalyon, na darating, hindi ko lang masabi kung anong petsa kami dadako diyan. Loobin ng Panginoon sa madaling panahon. Kaya yung panaginip, isang pakikipag-usap ng Panginoon, maraming uhaw sa salita ng Panginoon na kumakatawan sa tubig. Ang kailangan natin, lingap-lingap. Kaya, salamat sa isang kandidato na aking nakausap diyan sa Ayala, Magalang, Pampanga. Saludo po ako sa inyo. Loobin ng Panginoon, magkasama-sama tayo sa anig ng kalooban ng Panginoon, sa tunay na mga araw ng Panginoon. Gaya po ng ginagawa ng Panginoon sa bawat pagsamba, hindi nakabatay sa outline. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Anumang iyong sabihin, ilalagay ko sa iyong bibig. Ang tagapagturo po natin ay ang banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Salamat po ng marami, Panginoon, na iparating ang iyong mga salita. Dalangin po namin, ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa aking kapatid, Panginoon.
maging sa kanyang asawa, sa aking bayaw. Pagpalain niyo po ang aking mga pangmangkin doon. Nawa mga uhaw na mga tao doon, Panginoon. Minsan loobin niyo sa isang pagkakataon, Panginoon, marinig ang iyong tinig, ang iyong mga salita. Magawa po namin ang iyong banal na kalooban. Panginoon, maging ang kapatid na Ludigario, kapatid na Ruben, kaming lahat, Panginoon, manatili sa piling mo, sa iyong presensya, Panginoon. Daing namin mga karamdaman, ipagkaloob mo po ang kagalingan. Palakasin mo po ang aming pangangatawan. Ang aming katawang lupang ito magamit para sa iyong banal na kalooban. Panginoon, manatili ang aming kaugnayan sa iyong bugtong na anak upang manatili po ang aming relasyon sa inyo. Sumasampalataya po kami sa aming mga pagpapatuloy sa bawat pagsamba namin. Ikaw po ang aming kasama. Pagpapala, basbas, ipinagkaloob mo po sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.